Good morning everyone. Welcome again to our online preaching. At tayo po ay magbulay-bulay ulit ng salita ng Diyos na makikita natin sa Psalms chapter 12. No? Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Help, O Lord, for the godly are fast disappearing. The faithful have vanished from the earth. Neighbors lie to each other, speaking with flattering lips and deceitful hearts. May the Lord cut off their flattering lips and silence their boastful tongue. They say, we will lie to our heart's content. Our lips are our own. Who can stop us? The Lord replies, I have seen violence done to the helpless, and I have heard the groans of the poor. Now I will rise up to rescue them, as they have longed for me to do. Verse 6, the Lord's promises are pure, like silver, refined in a furnace, purified 7 times over. Therefore, Lord, we know you will protect the oppressed, preserving them forever from these lying generations. Even though the wicked strut about and evil is praised throughout the land. Blessed be to God for the reading of His Word. Ang ating talakay ngayong umaga about when you feel alone, standing for what is right. Diba? Napakalaga na dumarating sa atin yung patilabaga ay para kang nag-iisa. Diba? Yang iba'y laban sa iyo. Mga ganong sitwasyon. Ito ay naranasan ni King David ito. Even si Elijah, no? Nung si Elijah ay matapos niyang magtagumpay, okay, laban sa kanyang kalaban, ay tila baga isip niya sa kanyang sarili ay nag-iisa na lamang siya. No? Tila baga wala siyang tinatawag na kakampi. Okay? Naranasan niya yung tinatawag na nais niya nang pumunta doon sa isang ilang pagkatapos ay gusto niya nang mamatay. Sipin mo yun pagkatapos ng tagumpay. Okay? Kaya minsan sa tagumpay ay mag-ingat tayo, no? Okay, blessing yung tagumpay, pero mag-ingat din tayo sa pride at minsan sa tinatawag na stress. Siyempre pa nagtagumpay ka, marami pang mga bagay na gusto na makita sa iyo, okay? Na mapatunayan mo mga kapatid. Kaya po dito ay makita natin una yung ginawa na David. Sabi nga dito, David begs for God's help. Okay? Sabi ng Word of God, help, O Lord, for the godly are fast disappearing, the faithful are banished from the earth. Banished from the earth. Never lie to each other, speaking with flattering lips and deceitful hearts. May the Lord cut off their flattering lips and silence their boastful tongue. Okay, ito po yung naramdaman ni David sa kanyang sarili. Ito rin po ay naramdaman ni tinatawag na Elijah ng feeling niya ay siya nag-iisa at gusto niya nang mamatay. But ngayon, ang sabi sa kanya, kung ating mabasa yan sa tinatawag na 1 Kings chapter 19 verse 14 to 18, sabi niya, mainila na akong 7,000 na mga faithful servants doon. Hindi ikaw ay nag-iisa, meron kang kasama sa paikpagdigma. Minsan may mga ganong feeling na tila baga parang ikaw na lang yung Kristiyano, ikaw ay nagatanggol. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na maraming mga manampalataya. Lalo na po sa bawat isa sa atin na nanalangin. Kaya tayo po araw-araw may mga kapatid tayo na nanalangin na hindi ka nag-iisa sa iyong pakikipaglaban. Sabi ng Word of God ay hindi siya nag-iisa. Kagaya ni Elijah na na-stress siya. Okay? Ang ginawa sa kanya, pinahinga siya ng Panginoon, pinakain siya, pinalakas siya muli dahil may mission pa siyang dapat gawin. Mga kapatid, okay lang na pag napagod tayo, magpahinga tayo. Pero wag nating isipin na tayo mag-give up. Yes, wala tayong mahapala kung tayo mag-give up sa ating mga sinimulan mula noon hanggang ngayon. Dahil ang mga tao nakatingin sa iyo na kung saan, habang nakatingin sa iyo, napagpala sila sa buhay mo na marami kang pinagdaanan pero ikaw'y patuloy na nagilingkod sa Panginoon. Kaya nga si David ay nung dumating sa kanya yung mga sitwasyon na hagay nito, siya ay lumapit sa Panginoon. Tila baga sabi niya, Lord, ang mga godly ay parang nawawala na yata. No? At ang nanalo yata ay masama. Hindi po ito yung mga kapatid. Maraming mga manampalataya around the world, okay? Na nakakaisa at nagtutulungan, okay? Nagsisadalanginan,
Okay? Although may mga taong masama na layunin doon ay siraan ka. Sabi nga ng Word of God, may the Lord cut off their flattering lips and silence their boastful tongue. Di ba? May mga taong gano'n ang ginawa. They say, we will lie to our harsh content, our lips are on. Who can stop us? Ipin mo yun? Sino rin makakapigil sa kanila? Doon sa mga sinasabi nila. Pero sabi ng Word of God, the Lord replies, I have seen violence done to the helpless, and I have heard the groans of the poor. Now I will rise up to rescue them as they have longed for me to do. Huwag nating kalimutan mga kapatid, pag tayo lumalapit sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kanya, sabi ng Kanyang salita, now I will rise up to rescue them as they have longed for me to do. May pangako ang Panginoon that God is able to deliver you na kahit ikay nasa kapaligiran ng mga masama, o ikaw man ay nasa gitna ng mga pagsubok, mga problema mga kapatid, nandyan ang pangako ng Panginoon. Panghawakan po natin mga kapatid. Amen. Yes, nandyan ang ating Panginoon nagtumulong sa atin. Alam natin na sabi nga habang sa libutan tayo ay nakaranas tayo ng ibang klaseng mga pagsubok. Okay? Pero ang nating kalimutan na ang Diyos natin ay buhay. Amen? Handang tumulong sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa verse 6 to 8, dito yung tinatawag na David confidence in God's word. Yung kanyang pinangawakan na yung salita ng Diyos. Sabi ni David, the Lord's promises are pure like silver refined na furnace purified 7 times over. Therefore, Lord, we know you will protect the oppressed. Yan ang pinangawakan niya. Yung kanyang panampalataya na sa Panginoon that God able to protect the oppressed, preserving them forever from this lying generation. Even though the wicked strut about and evil is praised throughout the land. Okay? Di ba napahagandang panghawakan ng pangako ng Panginoon sapagkat yung salita ng Diyos, ito po ay sabi nga pure, flawless. Ito po ay totoo mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ito po ay hindi ginagamit para mambula. Walang kasinungalingan salita ng Diyos. Ngunit ang salita ng masama ay nandiyan yung tinatawag na hypocrisy upang mandaya ng tao. Pero ang salita ng Diyos mga kapatid, sabi nga dito, it is pure, sabi ng Word of God. Okay? Like silver, refined na furnace, purified 7 times over. Nilinis. Walang batik, walang tinatawag na dungis ang salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, doon tayo lagi manghawakan sa pangako ng Panginoon. Okay? Because the Word of God is pure. Pangalawa, the Word of God is our protection. Sabi ng Word of God, therefore, Lord, we know you will protect the oppressed. Pag sinabi ng Panginoon mga kapatid, ito po ay mangyayari that God is able to protect the oppressed. He keeps His promises. God knows where His people are and He helps them. Sabi ng Word of God, I will arise, I will protect, I can be trusted. Yun po ang pangako ng ating Panginoon mga kapatid. Sabi ng Word of God, sabi niya dito, therefore, Lord, we know you will protect the oppressed, preserving them forever from this lying generation, even though the wicked strut about, and evil is praised throughout the land. Yung ating mabasa dito nga, sabi ng Word of God, I have been violence done to the helpless, I have heard, I will arise, I will rescue. Ito po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi doon ay, if you feel alone, standing what is right. Ano man po mangyari, kung baka kahit ikay nag-iisa, kung alam mong tama ang iyong panindigan, huwag ka matakot mga kapatid. Di ba? Dumating sa point na itong si David ay bata pa parang walang naniwala sa kanya. Ultimo ang kanyang kapatid ay hindi naniwala sa kanya. Ultimo si King Saul hindi naniwala sa kanya na siya'y makipagdigma doon sa tinatawag na si Goliath. Pero mga kapatid, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Alam niya at naranasan niya kung paano siya iningatan ng Panginoon, paano siya pinagtanggol doon sa mga lions, sa mga bear na yon, paano niya talunin. Mga kapatid, ganunin po tayo, amen? Ang atin ng dapat panghawakan ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng tinatawag na confidence, trust sa ating Panginoon, na siyang ating kasama mga kapatid. Amen. Na kung ating kaisipan ay nakatingin lagi tayo sa Panginoon, walang dahilan na tayo matisod. Kaya nga lagi natin nakikita ako sa Facebook na yung mga taong naitisod,
ito yung mga taong nakatingin sa kapwa. Yung kapwa na yun ay tao rin yun na nangihina, mga kapatid. Minsan nakakapagsalita ng hindi dapat. Di ba ba? Pero yung mga tunay naman ng platay, nakatingin sa Panginoon. Pag sa Panginoon tayo nakatingin, mga kapatid, anumang sitwasyon, kahit mga negatibong sinasabi yan, amen? Hindi natin pansinin yan dahil ang salita ng Diyos yung tama na ating pakinggan. Yes, lahat ng tao, anuman ang iyong gawin, may komento sa iyan. Si Jesus Christ nga, di ba? Lahat ay ginawa ng Panginoon, nagpagaling. Di ba? Gusto na nga siyang gawing hari. Pero yung mga tao na yon ay, di ba? Yun din nagisigaw na, ipako sa krus, ipako sa krus. Di ba? So mga kapatid, what I mean is, stand what is right. Amen? Kung tama ang iyong ginagawa, ipagpatuloy mo. Pero kung mali, ay huwag mong ituloy. Kasi, ang mali ay mali. At lahat ng mali ay may katapusan. Umpisa, magkatagumpayan, pero later on, isang iglap pwedeng mawala yan, mga kapatid. No? Kaya po sa ating paalala ngayon, kagaya ng sinabi, okay, ni David, no? Sa kanyang salita, ano ang ginawa niya? David begs for God's help at pangalawa, David foretells the destruction of the wicked. Kumbaga lahat ng kasamaan, sabi niya, may katapusan din yan. At pangatlo, sabi niya, David confidence in God's word. Ng kanyang paniwalaan ay ang pangako ng Panginoon. Even sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga, pure, flawless. Ito'y totoo at ang salita ng Diyos. It is our protection. It is our guide, mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kung ano po ang iyong naranasan sa mga oras ito, mga kapatid. Amen? Magpakalakas ka at magpakatibay. Hindi ka nag-iisa. Patuloy kang tumayo kung ano ang tama, mga kapatid. At kung ano ang mali, matuto tayong magpakababa. Matuto tayong humingi ng sorry. Amen? Yes. Pag tayo nagpakumbaba, walang mawala sa atin, kundi yung ating pride. Diba? I-bless pa tayo ng Lord. Kasi alam natin na mali, manindigan tayo sa mali, ipagkatanggol natin na mali, abugaduhan natin na mali. Walang mangyayari. Si David, feeling niya na nag-iisa lang siya na tumatayo. Diba? Kagaya din na Elijah, feeling niya, nag-isa lang. Hindi, sabi niya, may nilaan ako dyan, nakasama mo. Di ba? Hindi mo alam. May mga tao na secretly nagpipray sa'yo, kung anong mga pagsubok mo, anong mga struggle mo sa buhay. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Amen? Mahal ka ng Panginoon. Gusto ng Lord na kung saan ay ikaw ay maging malakas sapagkat maraming mga taong nakatingin sa'yo. Maraming mga taong nagpipray sa'yo. Maraming mga taong umaasa sa'yo. At ang iyong buhay ay nagiging pagkapala sa karamihan. Maring sa iba, hindi. Pero sa, di ba, sa harapan ng mga tao, wala ka mang sinasabi, pero nabibless sa ginagawa mo dahil alam nila may mga pagsubok ka, pero ikay nagkapatuloy sa Panginoon. Basta sige lang. Yeah? Sige lang, sige sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ay, don't grow weary in doing good because in a right time we will reap the harvest. Maaring sa ngayon, ikay nagilingkod sa Panginoon, parang hindi mo nakikita yung bunga. Pero mga kapatid, magulat ka na lamang. Diba? Yung anumang itinanim mo ngayon, hindi mo kaagad makikita ang bunga. Hindi kaagad na pagtanim mo, bukas iaani ka na, hindi. Kahit sa pananalangin natin sa mga kaluluwa, mga kapatid, hindi kaagad natin nakita ang bunga. Ang iba nga, namatay na bago nila nakita yung bunga, di ba? Namatay yung mga anak nila, di ba? Kaya po mga kapatid, amen? Kaya, sabi nga doon, when you feel alone, stand, amen? Stand what is right. At ang Diyos ay magbibless sa iyo, mga kapatid. Pagpalain ka. Kung alam mo, tama ang iyong ginagawa, huwag ka matakot, huwag ka mangamba. People come and go. Pero yung mga taong tunay na gamahal sa iyo, nandyan lang yan. Maaring tahimik yan, pero nandyan na nanalangin sa iyo, nag-i-encourage sa iyo, nagpapalakas sa iyo. Amen? Ang mahalaga, mga kapatid, lahat ng tao may katapusan. Pero ang hindi nawala, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Diyan lagi yan. Amen? Hindi man, ni pababayaan man. Tayo ay, po, Panginoon, sa mga paalala mo, kagaya ng sinabi ni David, Panginoon, na sa feeling niya minsan ay siya ay nag-iisa, siya ay nagpipray sa iyo, Panginoon. At sinasabi niya, Panginoon, na lahat ng kasamaan ay may katapusan.
At si David, Panginoon, ay nagtiwala lamang sa iyo mga salita, na hanggang sa iyo tumanda, Panginoon, marami siyang mga karanasan sa kanyang buhay, pero tumanda siya na naglingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa kamatayan, Panginoon. Yes, Lord, marami kami mga weaknesses, kagaya ni David. At ang dalangin namin, tulungan niyo po kami, Panginoon. Yes, O God, na kung dumating mga kahinaan namin, palakasin mo kami, hawakan mo kami, Panginoon. Yes, O God, at yung kami nakakalimot, Panginoon, ay patuloy mo kami paalahanan o gumamit ka ng mga tao na siyang magpaalala sa amin, na siyang mag-correct sa amin, Panginoon, at buksan mo aming espiritual na pangunawa na huwag kaming mabulag, Panginoon, sa aming tagumpay, sa aming pride, Panginoon, bagkos, Panginoon, matuto kaming magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Kinanlin namin na lahat ng bagay ay galing sa iyo at wala kaming may pagmalaki, Panginoon. Kung ginamit mo man ang bawat iya sa amin, Panginoon, yes, O God, yun ay biyaya mo po, O Diyos. Yes, O God, na kung saan ay naging bahagi kami marahil ng kaligtasan ng ibang tao, ng paglago ng ibang tao, Panginoon. Ngunit lahat ng yun ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang dapat mapapurihan sa aming mga buhay. At nagpapasalamat kami sa mga kapatid namin, Panginoon, na walang sawang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Aming dalangin, palakasin mo sila, mga kapatid namin, na mga may sakit, kagaya ni Sister Belma, Panginoon. We pray for complete healing sa kanya, Panginoon, sa kanilang mga sipon, ubo, Panginoon, dahil sa pabago-bagong panahon, O God, mga masakit na katawan. We pray for complete healing from head to foot, Panginoon. Pagalingin mo sila, ganin po, Lord, Sister Lerma, Lord, pagalingin mo sila sa mga sipon, ubo, Sister MJ, Panginoon. Si Sister Narili, Panginoon, pagalingin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman in Jesus' name, Lord. Ikaw po ang manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maranasan nila yung himala at pagpapala. Ganin po, Lord, kaya Pastor Aliejo, God, pagalingin mo siya at palakasin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod na ito, Panginoon. Yes, O God, na kung saan, ano man pong pinagdadaanan niya ngayon, Lord, we pray for your miracles and healing. Ganun po, Lord, kaya Sir Sisa, Director, Lord, we pray for your miracles and healing din po, Panginoon. In Jesus' name, O God, tulungan mo ang iyong mga anak na mga may sakit. Ganun po, Lord, kaya Pastor Leo Gambua, O God, pagalingin mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang brain tumor. Salamat, Panginoon, dahil ay may mga progress na po, God, na siya unti-unti nakakain, Panginoon. We pray, Lord, na makakain na po siya ng maayos upang lumakas, Panginoon. We pray po, Panginoon, sa iba na mga kapatid, sina Leo Sarbesa. We pray for complete healing po, Lord, sa Primary TV. Ganun po, Lord, kay Marlene Sarbesa, Panginoon, in Jesus' name. Yes, God, sa aking kapatid na kamba, si Fernan at si Hanban, magalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, in Jesus' name. Yes, O God, at ang iba pa, O God, na nasa banig ng mga karamdaman, O God, Lord, we pray for your miracles, na hindi ko man nabanggit ang lahat ng mga pangalan, Lord. Alam namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa kanila, Panginoon. Right now, O God, pagalingin mo po mga kapatid namin nakasama namin ngayon, Panginoon. Pagalingin mo sila, Panginoon, in Jesus' name. Yes, O God, hallelujah. Amin po ngilapit sa iyong mga pangailangan ng bawat isa, O God. Yes, O God, we pray for yung kalusugan, ipagkaloob mo sa kanila. We pray for faith. We pray for health. We pray for wealth sa kanila upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. O God, pambayad sa bahay, pambayad sa mga mortgage nila sa bahay, pambayad sa sakyan, pambayad sa lupa, pambayad, Panginoon, sa pag-aaral ng kanilang anak, pambayad sa mga upa, ano pa mga expenses, Lord. Tulungan niyo po ang iyong anak, bigyan ng kalusugan upang mga bagay nito ay matugunan. We pray po, Lord, na i-bless mo po ang kanilang mga anak, Panginoon. We pray po, Lord, ka na Pastor Eloisa, Lord, pray for complete healing po, Lord, mga international student, Lord, na talagang sa ngayon, gaday pahirap ng pahirap at marami na po nag-give up dahil, yes, O God, marami sa kanila, Panginoon, na walang makitang trabaho, Panginoon. At sa mahal ng tuition fee, mahal ng bayaran sa bahay, Lord, we pray sa mga international student namin, Lord, i-bless mo sila. Ang ni Pastor Eloisa, sina Sister Jeneline, Panginoon, sina Sister Tiffany, O God. Yes, O God, sina Eliza, O God, in Jesus' name, Lord. Yes, O God, sina Kirby Ogoy, Panginoon, sina Bro Jonathan, Panginoon, O God, in Jesus' name, Lord. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sila yung makatapos sa kanilang pag-aaral. Sina Sister Girly, Panginoon. Yes, O God, at lahat ng mga anak mo, Lord, na walang trabaho, makita ang trabaho upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. Ang mga kapatid namin na bagong dating, we pray, Lord, na makita sila ng full-time job, O God, in Jesus' name, Lord. Yes, O God, ano po mga pangarap sa mga pamilya ng iyong mga anak, Lord, we pray na ipagkaloob mo ito sa kanila sa pangalan ni Jesus, O God. Yes, O God, we bless mo rin po, Lord, ang aming Sunday service, Panginoon, recognizing our new members, Lord. I bless mo po ang mga kapatid namin na nag-commit
na maging kabahagi ng iyong iglesia, Panginoon Lord, ng mga 13 na mga new members, Panginoon Lord. Thank you, Lord. I-bless mo po. Ganun po, Lord, ang mga cell group leaders, Lord, na sa nangangalaga sa kanila. I-bless mo rin po, Lord, ang aming incoming seminars and concert with Pastor Ricky Sanchez sa April 14. Yes, O God, na maraming mga tao mapagbala, lalo po mga tao na imbitahan namin, Lord, na sila ay mag-commit din po sa iyo, Panginoon. I-bless mo po, Lord, ang aming buong leaders, Lord, ng BCI, ay mga deacons, Panginoon. Yes, O God, pagpalain mo sila, Lord. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, na ginagamit mo sila sa paglilingkod. Mga ministerial leaders, pastoral staff, O God. O Lord, even mga members, and even si Patay si Lord, continue to bless them, O God. Aming dalangin po, Panginoon, bless mo po mga kapatid namin. Sa Pangasinan, O God, gaya, Panginoon, ina Pastor Joel, i-bless mo sila at mga workers doon, kina Alfredo Romuaro, O God, we pray for your miracles, Panginoon, sa kanyang mata na siya ay makakita, gumaling na po sa kanyang karamdaman. I pray po, Panginoon, we pray, Panginoon, sa, yes, O God, na i-bless mo mga gawain doon, O God, mga leaders na tinatayo mo doon, Panginoon, sa Pangasinan, BCI at London BCI, sa pangunahan ni Pastor Michael, O God, at mga kapatid na mga manggagawa doon, at mga kapatid na nangasiwa doon, O God. We pray na tuloy-tuloy na po ang kanilang paglago, Panginoon. Yes, O God, at magpadala ka pa na maraming mga manggagawa doon, O God, na may katuwang nila lalo sa ministry, O God. Lord, i-bless mo buhat pamilya ng bawat isa sa amin. I-bless mo lahat ng mga estudyante, local and international. I-bless mo mga kapatid namin nagkatrabaho, Panginoon. Maging sa bahay, i-bless mo sila, Panginoon. Ikaw manguna sa kanila. Maging sa opisina, Panginoon. Give them wisdom, Panginoon, matapos nila yung mga paperworks nila, O Lord. Yes, O God, we pray po, Panginoon, mga kapatid namin, mga PSW, caregivers, tulungan mo sila at pangunahan sila, Lord, lalo sa mga kaganitong panahon, Panginoon, malamig. In Jesus' name, Lord. Bigyan mo sila ng patience, Panginoon, sa pag-aalaga ng kanilang mga inaalagaan, O God, na minsan ay dahil wala na po ang iba sa sarili, ay nagiging makulit na po, Panginoon. We pray po, Lord, sa mga nagkatrabaho sa hospital, ingatan mo sila laban sa mga sakit. Nagkatrabaho sa mga tindahan, ingatan mo sila sa mga magnanakaw ngayon, Lord. Ang daming mga magnanakaw, mga krimen na ganap dahil marahil sa kahirapan sa buhay, Panginoon. Yes, God, we pray also, Lord, sa mga kapatid na nagkatrabaho sa factory na maghapong nakatayo. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, maging sa restaurant o anumang trabaho nila, Panginoon, wherever they are, O God. Bless them, Lord. Thank you, Lord. Bless mo po, Lord, ang lahat ng mga pastor sa buong mundo na sila patuloy maglingkod sa iyo. Lahat ng mga churches, Lord, we pray for the revival, Panginoon. We pray, Lord, sa protection mo, Panginoon, at comfort doon sa mga earthquake na nangyari doon sa Taiwan, Panginoon. We pray, Lord, na wala marahi ng mga taong napahamak, Panginoon. We pray for your protection and covering sa mga tao doon, O God. Ikaw pa manguna sa kanilang mga buhay. I-bless mo po sila, Panginoon. I-bless mo po mga kasama namin ngayon, Panginoon, sa online preaching, O God. This is our prayer with thanksgiving, Lord, in Jesus' name. Amen. I'll pray. God bless you, mga kapatid. Pagaling kayo, mga kapatid. Sister MJ, Sister Lerma, Sister Mina, Sister B, Sister Narili, at ang iba pa na may sakit gaya ni Sister Eloisa. Okay, sa mga kapatid natin sa BCI, ingatan kayo ng Panginoon. At ang mga kapatid natin, mag-ingat kayo sa inyong mga biyahe. Uso naman ng mga sakit-sakit, no? Salamat kay Lord at si Mrs. ay pinagaling na sa kanyang lagnat din at trangkaso. Okay, salamat po at sa ngalan po ng Victoria City Church International, ito po ang inyong lingkod, Arnel Galang, na patuloy nagsasabi na ang Diyos po natin ay makapangyarihan at sa Kanya po ay walang imposible. God bless you all!